revealed word. And Lord, help us to just listen. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Sana nga po, gano'n ang aming pakikinig. Alamin namin ang mga katotohanan ito, ang iyong kalooban, and help us, Lord, to respond accordingly to whatever your word requires of us. Kailangan namin masunod ang kalooban mo sa aming buhay. Thank you, Lord. Bigyan mo kami ng liwanag sa aming mga isip. Bigyan mo kami ng pag-unawa at talino para maintindihan namin lahat ng malinaw. At Panginoon, salamat din sa biyaya mo, sa aming mga buhay. How you cared for us, Lord, is really, really tremendous. Nakakamangha, Panginoon, ang mga ginagawa sa aming buhay. Truly, we can say, great is your faithfulness. Teach us, Lord, today, and bless us from every transgression. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hugasan mo kami, Panginoon. Only by your precious blood can we be cleansed, Lord. And so we ask of your redeeming blood to wash away all our sins. Thank you, Father. We honor you today. We recognize your very presence in our midst. Ikay narito sa aming kalagitnaan at sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, punta tayo lahat. May video na sa mga Yung video. Yung video, panoorin muna natin. And this is the basis of our sermon from this morning. Let's watch it. Pwede mo pa tayo ilan? You must again prophesy about what will come. Click the link below to finally go through the whole Bible. BibleInAYear.com. Then I was given a measuring rod and told to rise and measure the temple of God. I thought I would never see it again. The temple, rebuilt, standing where it was always meant to stand. I could barely believe my eyes. Second video kasi, so yung unang po na. Pastor, 2 witnesses, Pastor. 2 witnesses po yan. Oo. Po yung una sila. Yan yung una. Yan ang unang video. Measure the temple of God and the altar with its worshippers, but exclude the outer court. Do not measure it, because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months, and I will appoint my 2 witnesses. They will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. They are the 2 olive trees and the 2 lampstands, and they stand before the Lord of the earth. If anyone Buffering. Yes. Hindi na natin. Siyempre, saving the best for last. The better video usually comes at the second. one tries to harm them, fire comes from their mouths, devours their enemy.
waters into blood, and to strike the earth with every kind of plague, as often as they want. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them, and overpower and kill them. Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. For 3.5 days, some from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse their burial. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these two prophets had tormented those who live on the earth. But after the 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and terror struck those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud, while their enemies looked on. At that very hour, there was a severe earthquake, and 1/10 of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed. The third woe is coming soon. Okay. The seventh angel. Alright, so yun yung sermon natin for today. Hello, Sister Maris. Pakibukas ang ilaw para makita Ay, tayo. para kagandahan. Sounded his trumpet. Yung may Bible, Eric, may Bible, Sister. Opo, meron po nandiyan po. Yan. Mamaya. Okay, so, dito na tayo sa chapter 11. Kung naalala nyo yung topic natin yung last week is about the mighty angel saka yung scroll na pinakain sa kanya. Tapos ang ending doon, nasabi niya, okay, magpahayag ka, go and prophesy. Kasi nga, it is already time na lalo pang may pakalat ang Ebanghelyo para kung sino man ang maliligtas pa ng mga panahon na yun, maabot ng lahat bago lubusang hukuman ng Diyos ang lupa. So, in the PowerPoint that you can see, dyan na? Meron ba? Chapter 11. Alright. So, tatapusin natin ito. Ito yung pagsusukat ng templo, yung 2 saksi, at yung kamatayan ng mga saksi nga na ito, at yung kanilang muling pagkabuhay at pagdagit o pagbabalik sa langit. Okay. So, the next slide shows more pictures about the 2 witnesses of Revelation. Ang ganda ng mga larawan na pinoprovide natin. So, the next one, later on, we'll also be talking about the mystery of the 2 witnesses. Sino ba ang dalawang ito? Ayon sa itinuturo ng Bible. Tingnan natin kung sino, malalaman natin mamaya kasi there are pros and there are cons. But we'll not go into much detail. Later on, you'll just be convinced, baka nga sila dalawa yun. Okay. So there are some more pictures here. At ang unang talata, sa verse 1 altogether. There was given me a reed like unto a rod. The angel stood saying, Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. So ayan yung ilang larawan. Look at the rod. It's a measuring stick. Merong pinasusukat ng Diyos sa courtyard ang pina-exclude. Diba? Yun yung nasa labas mismo ng templo. Ang tinutukoy dito is the third temple that will be built or probably is being built now. So John measures the spiritual temple standards that are to be met by the anointed priesthood. Let's look further. Ano nangyari? Kuligin? Reconnecting. Kunin ko na lang po sa akin. So yan yung measuring stick, yung kanilang rod. Okay? Next slide pa rin. So tingnan natin, ano ba ibig sabihin niyang sukat-sukat na yan na pinag-uusapan natin dito? Sabi diyan, in Revelation 11 verse 1, the command to measure the temple, the altar, and the worshippers, pati yung kung ilan ng tao,
symbolic act indicating what? Divine protection, ownership, preservation. Sinusukat kung sino yung iingatan para hindi mayurakan ng mga hentil. Diba? The Gentiles will trample the city, pero yung templo, it will be protected. By measuring them, God sets apart the faithful who belong to Him, ensuring that they are spiritually secure amidst forthcoming trials. Ang magandang lesson dyan, kung ikaw ay believer ni Jesus Christ, you will always be under the protection of God. Okay, come what may. There might be some troubles, there might be some difficulties, maaaring merong sometimes you are facing danger, but in the end, okay, God's protection is still over you. He just allows you to experience some difficulty para makita mo paano naman tumilos ang Diyos sa iyong sitwasyon. The act of measuring in biblical prophecy carries specific several meanings. Number one, ownership. Basa. Just as a surveyor measures land to claim it, measuring the temple signals that God's true people belong entirely to Him. Okay. So, ito ay nasa 3.5 years na ng second part ng tribulation. So, na-establish na ang templo. Tapos, mangyayari na yung pambababoy ng Antikristo sa templong ito. No? Pero ang Diyos, meron pa rin protection. Yan yung sinasabi abomination of the desolation. Sa protection naman, it guarantees a safe boundary, while the outer court, symbolizing the worldly or unfaithful, is given over to be trampled. The inner measured area is divinely preserved. Okay? So, true believers, true worshipers, okay, will be protected. More than that, preserved. Ang Tagalog ng preserved? Iingatan, babantayan, papanatili. Okay. Tingnan yung sumunod na picture, and here are some more illustrations. Okay. Ang suot nila ay sackcloth. It is a coarse or rough woven material na nagsisignify ng mourning and repentance. Di ba sa Old Testament, pag sinabi ng Diyos na magsisi kayo, you clothe yourself in sackcloth and ashes. Ang meaning nun, repentance. Huwag ka nang magbihis ng maganda. Okay? Dapat nagsisisi ka sa kasalanan mo. Tinatalikuran mo lahat yan. So, sa sukot ng two witnesses, na ipapahayag nila sa tao, itong suot namin, ang mensahe namin para sa inyo. Magsibago kayo, magtigil kayo, magsisi kayo. Okay. So, tingnan niyo yung verse 3 sa baba. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. Okay. Next slide. Ayan din pala yun sa kaliwa. Tapos another red vision ay, ang ibig sabihin, God will give power to these two witnesses, and they will preach, they will prophesy. Ang prophesy kasi sa Bible, ang ibig sabihin yan, to preach. Nung hindi pa completed ang revelation ng Bible, hindi pa 66 books. Okay? Pag nagsalita ang propeta, nagpo-prophesy siya, di ba? Ang salita niya, salita ng Diyos. So siya ay nangangaral din. Okay? Ang propesya ay dalawang klase. Foretelling, F-O-R-E, ibig sabihin, mula. Sinasabi bago pa mangyari. Foretelling. Yung isa naman ay forth-telling. Anong forth? Telling forth. Sabi mo mangyayari. Hindi. Nag-message ka lang. Nangangaral ka. Ito ang, di ba tayo ngayon, ang Kristiyano ay dapat may pagka-propeta. Ay, hindi na tayo nanguhula, pero dapat we are telling forth, okay, what we know to others. Pinaparating natin. So, ang Kristiyano ay ang propeta ng Diyos
sa makabagong panahon ngayon. Kasi taglay natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, at kung ano yung ating natutunan at nalalaman. Okay? So, tingnan natin. Yung kapangyarihan na binigay sa kanila, maliban sa manghula, ay meron pang iba. Okay? Tingnan nyo yung next slide. Yung word pala ng trample, yung rakan nila, yung nasa labas ng templo. Naalala nyo? Nandyan sa mga verses na yan. Trampling of the wicked. In the Old Testament, the same idea is used of the oppression of God's people by enemy nations. Everybody say oppression. So lahat ng magiging Kristiyano sa tribulation period, lahat ng ayaw sumunod sa Antikristo, lahat ng mabubuhay na again pa, altar. Diba? Kailan daw mapaghigan tayo? Dapat pumatay muna lahat ng mananampalataya. Yun yung matatrampol, yung mga Kristiyano, dahil oppression. Reminiscent of the persecution of the saints, and Jesus' own words where He said that Jerusalem will be trampled by Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. Hanggang lahat ng Hentil na mabuborn again, maliligtas, sila man ay makapanatili hanggang wakas, hanggang matapos ang tribulation period, or mamatay sila within tribulation period, okay, dead or alive, okay, sila ay kasama talaga sa gagawin ng Antikristo na mga pagpatay niya. May binanggit, ang persecution na abutin nila ay 42 months. Ilang days yan? 1,260 days. Okay? Sa King James, 3 score. 1 score is 20. 20, 20, 20, 16. Yan yun. Ang equivalent din yan ay 3.5 years. Ang equivalent din yan ay 42 months. Ako ng kapayapaan. Tapos pagdating ng Red Horse Judgment, ayun, doon ang umpisa ng mga kaguluhan. Palay ko, sa Red Horse Judgment, dyan na yung mag-umpisa yung 3.5 years na tinatawag. Okay? So, ang witnesses ay lumitaw maliban pa sa 144,000 Jewish evangelists. Siguro magkakasabay yung mga yan, talagang worldwide, missionary activity. Sa last days, bago tuluyang gulawin ng Diyos ang lupa. Okay. So, ayan yung mga hula na nakasulat sa Daniel 7:25, 12:7, 11:2 ng Revelation, 11:3, 12:9, 12:14, and 13:5. Paulit-ulit yan. Okay? Yung 3.5 years, na siya rin 42 months, na siya rin 1,260 days. Yun yun. The second half of the tribulation. So, madadaanan natin yan sa chapter 12 ulit, lalo na yung pagtakas ng babae mula sa dragon. Ha? Oo. Basta, malalaman nyo next week. Kung sino ba yung, di ba, baka hindi ba next week kasi may part 2 pa pala tayo sa chapter 11. Okay. Sige, tingnan na natin yung sumunod. Ang tanong, who are these two witnesses? Ayan. Ang anong suot nila, saklot talaga eh. They will prophesy, they will preach for 1,260 days. Who are these two witnesses? Go to the next slide. Nagdagdag lang ako ng mga ilang larawang nakita ko. At meron pang isa dyan. Yan. Ito yung sumunod na verse. Basahin natin lahat. Go. These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. Ano yan? Ang two witnesses daw, dalawa silang olive trees, sila rin daw yung dalawang lampstands. Ano ibig sabihin nun? Lipat na natin sa next slide, and that is the explanation. The two olive trees, it refers to the Spirit's anointing.
Itong imagery na ito is a direct callback to Zechariah 4. Mamaya, makita ko sa inyo yung prophecies. Sila pala yung fulfillment nung naihula sa Zechariah. There were two olive trees continuously emptying oil in a golden lampstand. Olive oil symbolizes the Holy Spirit. Therefore, the olive trees represent an unending divine supply of spiritual power and anointing, fueling the witnesses so their fire never goes out. Ayan. So sila ay laging merong fire, supply ng kapangyarihan. Okay, they will be enabled by the Holy Spirit to do their ministry. Kaya gano'n sila kalalakas, katatapang, gano'n sila kabold sa kanilang mensahe. Ayun yung ibig sabihin ng two olive tree kasi oil ang pinoproduce niyan. Pangalawa, sila raw ay two lampstands. Ang kinakatawa niyan ay visible testimony. In biblical prophetic language, specifically established in Revelations, lampstands represent what? The agency through which God's truth shines into a dark world. They represent visible public testimony and the exposure of spiritual darkness. Okay. Alam mo, in a way, tayo rin ay parang mga lampstands. Bakit, Pastor? Di ba sabi ni Jesus, you are the light of the world? Matthew. Oh. Tayo ay ilaw na sanlibutan, asin ng mundo. So, meron tayong testimony that must actually be visible. It should be seen by people that you already have a changed life. Okay, tapos meron kang word lagi sa tao. Ito ang sinasabi ng Bible. Every time na merong magpapakounsel sa'yo, meron kang say. At ang say mo, hindi sa sarili mo lang. But they are based on the Bible, the Word of God. Okay? So, yan na yung ibig sabihin ng two olive trees and two lampstands. Tingnan natin yung sumunod na verse, slide. Yung sa baba, hindi na natin babasahin isa-isa, pero yan yung mga hula sa Zechariah 4:11, 12, 13, and 14. Okay? Sa 14, nasabi ro, then said he, these are the two anointed ones that stand by the Lord on the whole earth. So sila yung kinasihan ng Diyos para mangaral. This is prophetic. This is a statement na ang fulfillment pala niya ay nasa two witnesses. Yes na. So, ano ko lang ibig sabihin ng olive trees? Anointing of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng two lampstands? Testimony that is visible. Okay? So, dapat tayo man gano'n, kung ikay Kristiyano na, nasa yung Espiritu, na ipapakita yan, napapansin yan. At tayo rin dapat ay merong visible testimony in the same way. Okay, let's move to verse 5. This is good. Ano sabi? And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Okay? Isipin ninyo, yung mga nakaraang judgments, di ba merong yung maliban sa locus, yung sumunod, yung parang mga kabayo na may mukha ng leon, ano binubuga? Apoy din. Tapos, may mga nagbabagsakang mga apoy din mula sa langit. Ang daming beses na. Nasunog na ang mga 1/3 of vegetation, di ba? 1/3 ng trees, 1/3 ng grass. So, puro sunugan pala ang mangyayari sa Great Tribulation. Ha? Tapos na tubig. Tapos pati tubig, apektado, nilason naman. Ginawang dugo, ginawang mapait. So, mapaapoy, mapatubig, ang daming taong apektado sa mga paghuhukom na ito. Grabe. Tapos, dinagdagan pa ng two witnesses. Tao sila, hindi. Tao, pero may kakaibang kapangyarihan. Nagbubuga ng apoy.
Pag nakita niyo si Jaire, nagbubuga ng apoy, anong isipin niyo sa kanya? Ay, sumasayaw sa dagat. Ha? Sumasayaw sa dagat. Tao ba to? Ba't may apoy na bubuga sa mukha niya? Di ba? Yes. Unusual. Dancer. Walang makakagawa nun. Bender. Di ba? So, mukhang hindi totoo. Pero itong sa two witnesses, these are real events that will take place in the future. They are given this power. Na kung meron mang sabi dito, di ba? Yung kanilang kaaway, yun ang tututok sa kanila. Pangalawa, kung meron mang kaaway na sasaktan sila, sa gayong paraan nga, sila yung masasaktan, masusunog ang kanilang mga kalaban. Grabe, no? So, tingnan nyo lang yung drawing na yan. It's quite unthinkable, but we have no other choice but to accept, embrace it, kasi it's what the Word of God says. Okay? So, tingnan natin yung next slide. These have power to shut heaven that it rained not in the days of their prophecy, and had power over waters to turn them to blood and to smite the earth and with all plagues as often as they will. Di ba? Ano yung kapangyarihan niya? Pwede niyang, una, hindi pa ulanin. Sasaran niya, pasasaran nila ang langit. Kapangyarihan nila yun, ha? Okay? Para hindi umulan. Ano magiging result pag hindi umulan? Ha? Uhawan tao. There will be drought. Magkakamatayan yung mga natitirang mga panangin. So, wala ng pagkain talaga sa mundo. Nangyari na yung drought na yun, maraming beses na sa mga previous judgments, di ba? Naganap na yun eh. Di ba? Yung mga sa seal, sa trumpet judgments, sinulog na eh. Yung mga vegetation eh. Tapos, ano pa matitira kung hindi pa paulanin? Pangalawa, pag hindi paulanin, sobra iinit yan. So, mahirapan na naman ng tao. Okay? Apektado lahat. Tapos, yung supply ng kanilang tubig, okay, bawas-bawas na. Dinugo na yung ibang tubig sa kung saan-saan, di ba? So, lalo silang mauuhaw. Mahihirapan talaga ang lahat. Tapos, sa 1,260 days na yan, okay, tuloy-tuloy na lang preaching and prophecy. Tuloy-tuloy. So, kung unbeliever ka, lalo ka magagalit. Di ba? Kasi, pinaparusahan nila yung kaaway ng two witnesses. Tapos gutom na kami, nauuhaw na kami, nahihirapan na kami, may mga sakit na kami ng ganito. Kung na-scorpion sting pa yan, hindi 5 months pa yun. Patong-patong na yung problema na nangyayari sa mundo. Kung unbeliever ka pa sa tapos hindi ka pa naniniwala, ang lumit mo na talaga. Oo nga, yun ang mangyayari. May mga portions pa nga sa scripture na imbis na magsisi, sinumpa pa nila ang Diyos eh. Ganun katindi. Ano pa sabi? And they have power over waters to turn them to blood. Sino lang? Di ba dinugo na nga yung karamihan, 1/3 na nga yun, tapos yung mga ibang pang lugar, tapos ano pang kapangyarihan? They have power to smite the earth with all plagues as often as they will. Everybody say, as often as you will. As they will. Ano ibig sabihin sa Tagalog doon? As often as they will. Hanggat gusto nila. Yun ang gusto mo marinig ng word. Hanggat gusto nila. Hindi sila, anong tawag mo sa walang kahapag-habag talaga, no? Hanggang gusto mo eh. No mercy. Walang piya. Up to you. Walang concern. Wala akong pakialam kahit mahirapan kayo, masaktan kayo, magkamatayan kayo. Pag gusto kong
Walang awa talaga eh. Walang habag. Okay, no regard whatsoever for other people's lives. Kasi, nag-preach na kami. Ayaw nyo pang makinig. Ayaw nyo magsisi. Kinakalaban nyo pa ako. Maghirap kayo. Parang ganun ang nangyayari. Hindi makinig. Ayaw mo makinig ha? O apoy para sa iyo. Wah! Imagine, di ba? Buto. Kinakalaban mo ko ha? O, binabaril-baril mo ko. Ewan ko, bakit? Di ba, kung tao yung binaril, di patay na dapat, di ba? Pero hindi, ewan ko. I don't know why they are not able to kill the two witnesses. But later on, mamamatay rin sila, pero somebody did that. Kakaibang kapangyarihan niya. Teka muna, sino ang naalala niyong propeta na gumawa niyan? Moses. Di ba? Wala nang iba, di ba? Moses naman talaga. Dahil din kay Moses, ang Ehipto ay nagkasalot-salot na. Nagkaloko-loko na. Okay, tingnan natin yung next slide. Hindi ko, Pastor. Kumakala, ginawa niya rin dugo yung ano. Ito yung salot na ginawa niya, 10 page. Lakay mo naman pa. Ay, binagay na lang. Water turns to blood. Ano ba? Nuts or lice. Anong Tagalog ng lice? Lisa. Puto, lisa. Isa. Anong difference ng puto sa lisa? Hindi ko alam. Parang ano. Pizza. Okay. Puto sa aso yata yun eh. Hindi. Puto sa tao yun. Yung lisa, gano'n lang. Lisa sa ano. Ano yung maliliit na ang bibilis tumalon tapos ang katikitik kumaga? Ay, yun sa tao yun. Sa Sa pusa. Sa aso. Ano yun? Sa pusa. Hanip ang tawag yun, di ba? Ito matalon. May pinagkit ka ano sa... Sakaran, nandito yun eh. Oo. Nag-leave. Tapos, nag-disease ng livestock. Ang dami namatay ng mga cattle. Hail and fire. Ano ba? Darkness. Yung sunod, frogs. Ano ba? Flies. Unbeatable boils. Pizza. Pizza yun. Unhealable po. Unhealable pala. Tapos locust. Tapos death of the firstborn. So hindi ko alam kung ano dyan yung ginawa ng two witnesses. Kasi ang sabi lang sa Bible, and they smite the earth with all plagues as often as they will. Probably, kopya nito. Baka pareho niyan. Mas malala pa. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung ilan ang namatay during the ministry ng two witnesses na ito. Okay, tingnan natin kanilang powers and ministry. The text describes the two witnesses as two olive trees and two lampstands. Their characteristics closely mirror the miracles performed by Old Testament prophets. Yan nga, naisip nyo si Moises. Fire from heaven, if anyone tries to harm them, fire proceeds from their mouths to devour their enemies. They are able also to control the weather. So, ibig sabihin, kung gusto niya paulanin, pwede. Pero kung sinat niya ang heaven, walang ulan yan. Kung gusto niya siguro painitin ang araw, pero wala namang sinabi ang verse na nagpainit nga siya ng araw. Oh. Plagues and blood, they have power over the waters to turn them to blood and to strike the earth with various plagues as often as they desire. Ba't mo kami tinampakan ng napakaraming mga ulupong, halimbawa? Di ba plague din yan pag pinarami ang ulupong? Ano ba yung bansa na napanood ka lang minsan bansa na may pinakamaraming infestation ng ahas? Australia, Pastor. Hindi ko na alam. Hindi, Australia, Kangaroo daw. Australia, hindi marami Australia. Oo, mas marami. Iba-iba, may mga zero ba? Oo. Pero nakalimutan ko yung bansa na sumubra naman dami ang ahas. Sana buhaya na, Pastor. Kasi napaya. Buhaya talaga. Oo, dami. Crocodile Island sa atin. Okay? So, as often as they desire. Kung gusto nila. So, kung dumami ang ahas, ba't mo pinarami ang ahas? Gusto ko lang. Sabi ng two witnesses, yan ang narapat sa inyo. Tambakan ko kayo ng ahas. Walang parang gano'n na sabihin, ano?
sa King James, as often as they will. It is all based on their will. Kung gusto nila, kung yun ang kalooban nila, gagawin nila para lang pahirapan ng tao. So, can you imagine, gano'n na paggalit ang tao sa two witnesses na to? Sa kabila na nagsasabi sila ng dapat nilang maunawaan, sa kabila na dapat tanggapin nila yung katotohanan ng pinapangaral, kinagalit ng mga tao. Alam mo, ganyan ang tao pag hindi repentant. Pag hindi ka mapagsisi, makanti ka lang, masabihin ka, galing mo magalit. Di ba? Sinasabihan ka na ng tama, ng totoo, ayaw mong gawin. Di ba? Tapos sasama pa ang loob mo. Kaya ako sinasabi sa ito, kasi concerned ako sa iyo. Ako yung tunay mong kaibigan, ako yung tunay mong kapatid kay Kristo. Kaya kita sinasabihan. Dahil para sa iyo yan. Kung para sa akin lang, manahimik na lang ako, ba't pa ako mag-create ng animosity between the two of us? Just because of the wrongdoing na ginagawa mo. Diba? Kaya ganun tayo eh. Every time that we are reminded of our sins, and there's this great need to repent, walang dapat balat sibuyas dito. Kasi lahat tayo nasa under the illumination of the Word of God na siyang nagpapaliwanag sa isip natin to make us realize, o nga, mali itong ginagawa ko, dapat ayusin ko buhay. Amen? Amen. Okay, so, kaso hindi ganun nangyari sa two witnesses. Lalong nagalit sila talaga. Lalong nagalit. Yan ang mahirap, no? Pinararating na sa atin ang katotohanan, tapos ayaw natin i-embrace. Sino nahirapan? Ikaw din. Tayo din. Amen? Okay. Tingnan natin yung sumunod na verse. And when they shall have finished their testimony, hinahabir siya, ano? At the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Okay? Ha? The beast that ascended out of the bottomless pit. I have to be truthful to you. Inaral ko kung sino itong beast na ito. Okay? Akala ko, si Satan. Okay? Yung devil. Okay? Pangalawa, yung sinasabi mo, si Abaddon at Apollyon, iba yun. Although galing din sa bottomless pit, di ba? Dalawa ba yung pastor? Abaddon yung Apollyon o? Isa lang yun. Isa lang. Pangalawa ko, same person yun. Same person. Pero tinignan ko komentary ni John MacArthur. Alam mo kung sino yung tinutukoy niyang beast na kumalaban sa two witnesses na to? Is the Antichrist. Ano siya galing sa ano? Oo nga eh. Yun ang komentary ni John MacArthur. I have to be, truthful to you. Hindi ko alam kung sino exactly. Pero sabi ni John MacArthur, it's the Antichrist. Siya yung mismo kumalaban sa two witnesses na ito. Okay? Yun ang sabi niya. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and will overpower and kill them. Okay? So at least sinabi ko na sa inyo, it could be Satan himself. But how? If Satan, espiritu yun. Parang Abaddon, pastor eh. Siya lang naman yung lumabas galing sa ano. Sige, lagay natin sa pangalawang conjectural na kaisipan. Maring si Abaddon, si Apollyon. Pero sabi ni John MacArthur, nilinaw ko, binasa ko yung mga komentary niya, tingnan mo rin sa study Bible mo, it is referring to the Antichrist. Siya yung nag-attack sa two witnesses, na overpower sila at napatay sila. Okay? So, hindi ko malaman kung Antichrist man niya, siya ba mismo ang pumatay o sa utos niya kaya napatay ang dalawa? Dalawa lang yun. Okay, so iniwan natin yung mga ganyang katanungan, magiging palaisipan na lang sa atin yun. Basta, ang sabi ng Bible,
ang 2 witnesses namatay. Okay, clear yan ha? Look the next slide. Ayan ang mga parang preview ng mga nangyari. Napatay ang 2 witnesses. Napakaganda naman ang bihis niya ay sakto ng damit ha. Okay. Ayan. Okay, kita nyo na ha. Okay, next slide. Basahin natin yung verse. Let's go. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Ayan. So sila ay namamatay at iniwang nakahandusay lamang sa mga kalsada. Okay? Sa video mamaya, iba yung kanilang rendition nito. At doon sila mismo sa Jerusalem pinatay. Pero spiritually, ang tawag daw doon ay Sodom and Egypt. Mamaya, malalaman nyo, bakit naging tawag sa Jerusalem, Sodom and Egypt? Where also our Lord was crucified. Kung saan din siya pinako, doon din namatay ang mga 2 witnesses, ang dalawang saksi niya ito. Ayan, no? Kita nyo ito sa larawan. Their bodies, in the next slide, will line the streets of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. Sodom is immorality or flight, while Egypt refers to persecution. Yun. Spiritually speaking, ganun na ka-immoral ang Holy City. Because the Antichrist already trampled, okay, outside the temple, di ba? So, kaya doon nagsisilusob ang mga cohorts ng Antichrist. Look at the next slide. And they, okay, all together. And they of the people and kindred and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put into graves. So how can they be seen by all people, almost all of the world? Is by the internet. Okay? Baka naka-live streaming yan. Alam mo naman ngayon, kahit anong kaganapan sa mundo, meron na nagbibideo. May nagbabarilan sa likod mo. Babarilan sa likod, nakangitiway, nagbabarilan dito. Okay? So, kaya sabi, ewan ko kung kailan ba namin pag-usapan doon, sa mga panahon na ito, hindi ka na pwede gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Kasi madali kang ma-video. Madali kang makita, mahuli. At meron mga patunay lagi. Huwag ka lang ma-AI ng iba. Baka palitan ng mukha at ay lagay ang mukha mo. Diba? Pero itong mga kaganapan na to, sa 2 witnesses, nahayag yan by all people, kindreds, tongues, and nations. Talagang naging balita sa buong mundo. Natural. Ngayon naman, di ba? Lahat ng balita na nangyayari sa ibang bansa, may nangyaring mga lindol dati, parang within 1 day lang eh. 4 na lindol na nangyari. Di ba? May balita nyo? Venezuela, Pilipinas, sa ano ba yung dalawa? Japan. At yung isa ay Mexico yata. Balita yan. Within 1 day, 4 earthquakes in different places. Hindi nangyari dati yan doon. Okay? Kung meron ng earthquakes na, major earthquakes na mga nangyari. Pero kung mga seismic lang, yung mga mahina lang, sabi nga nila, there are around 400 earthquakes daw na nangyayari within 1 day. Pero yung mga yanig lang na mahina yun. Pero yung mga sa Richter scale ay umaabot na ng 4 ang intensity up. Okay, rarely does it happen na 4 major earthquakes na nangyari within 1 day. And I forgot the date when it happened. Hindi ko alam. Sabi nito, makikita nga kanilang mga katawan, sa loob ng 3.5 araw,
3 days and a half. And they shall not suffer their dead bodies to be put into graves. You see the dishonor that these people brought to the two witnesses. They're not even given a proper burial. And who would do that anyway? After all men surrounding them hate the two witnesses. Galit na galit nga ang tao eh. Buti nga sa inyo. Ang saya-saya nga nila nung namatay yung dalawa. Nag-celebrate pa, nag-rejoice yan eh. So they have not given these two witnesses any form of decency as far as burial is concerned. Anyway, hindi naman na siguro sila kailangang ilibing dahil meron pang mga kaganapang susunod. Tingnan natin next slide. What happened? Basa. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. See that? They rejoice over them. Ang saya-saya nila. Yes! Napatay niyan, dalawang saksi na yan. Tapos sabi nila, and then they make merry. They celebrated. Iba pa yung nag-rejoice, iba pa yung nag-celebrate. Nag-birthday si Eric. Nag-rejoice ka ba? Yeah. Nag-celebrate ka ba? No. No? Okay, pero masaya ka pa rin, di ba? So, iba yung masaya ka lang, iba yung nagsa-celebrate ka pa, di ba? So, ganun yung ginawa ng mga tao. Siguro naghandaan pa sila, nagkainan, nag-inuman. Pinahirapan tayo nito. Ang dami ng sinunog sa ating mga kawal. Di ba? Tapos hindi natin mapatay-patayan. Sa wakas, si Antikristo lang pala. Di ba? Ewan ko kung si Abaddon o si Apollyon. Hindi ko alam kung si Satanas. Pero kung si Satanas mismo yun, paano? Espiritu yun. So, mas maniniwala pa rin ako, Antikristo. Okay. Anyway, yung sabi ni Pastor John MacArthur. Sabi nito, and they send gifts one to another. Nabigay ba yung mga regalo? Anong iPhone na kaya yan? Merry Christmas! Di ba? Anong iPhone na kaya yan? Nagbigay ng regalo, iPhone. Hindi natin pa naman yan, basta. iPhone 87. Baka 100. Hindi natin alam. At kung ano yung mga pangkasiyahan nila, yun na kayang ginawa. Parang Pasko, nagbigayan. Grabe. Because these two prophets tormented them. Everybody say tormented. Hindi lang pinatay. No? Pinahirapan pa. Yun ang ginawa. Kasi siguro yung iba, sinulog lang, hindi napatay. Hindi ilang degree burns yun. Sigurado, 3rd degree. Baka half ng kanilang body. Torment yun. Have anyone of you here experienced getting burned? Yes. Sino man nasunog ng balat nito? Yeah. I mean, yung serious na burn na... Okay? Yeah, sa hita. Ako, sa bako na, hindi ko maalala, sa kamay ba, lumubog. Of all, sa lahat ng masakit, yung masunog ang balat. Lalo na pag mukha yung mga nasusunog, yung mga... Hindi na lumabalik yung Grabe, no? Na-disfigure ng mukha eh. Di ba? Parang alien na, no? Parang Melted at parang... melted wax. Parang melted wax yung mukha mo, disfigured na talaga. Eh, bago maluyo yan, yung torture na abutin mo. Sa kape. Baka ilan ng months treatment yan bago mawala na yung pain at peklat na lang lahat. Lalo pag dinidressing ka sa ospital, yung tatanggalin kasi yung mga lumang balat mo nun eh. Mga nasulog, aray ko, tapos may engrafting dyan, tatapesan ka ng balat sa puwet, at kung saan, pantapal lang. Diba? Torment. Imagine, if you're among the enemies of the two witnesses, and then you happen to be burned and not killed,
So that will truly bring you much pain. Intolerable, biting, excruciating pain that will give you really a hard time coping with life. Almost you would wish that you'd be dead. Sana patay na lang ako. Ba't pa ako sinunog ng ganito? Kaya nung napatay yung dalawang witnesses, grabe yung kanilang merriment, celebration, and sending gifts. Ganun sila kagalit. Ang tindi. Okay, so tingnan natin yung sumunod. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Grabe. Pumasok ang Espiritu ng Diyos na siyang nagbigay buhay sa dalawa. They were resurrected. They stood upon their feet, tumindig. At nung nakita ng mga tao, lahat ng mga kalaban, Tapos sila ulit. natakot sila, nagkilala sila. Yan na naman sila. Ayun na naman! Susunugin na naman tayo! Akala nila, tuloy-tuloy gagawin yung 2 witnesses. Oh no! They're alive again! Problema malaki to. Kala ko tapos na. Nagre-rejoice na tayo. Naging merriment. Ayun na naman sila. Diyok lang pala. Pinagpahinga lang tayo ng 3.5 days. Okay, so tingnan natin sunod na verse. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. So, merong tinig mula sa langit na nagsalita. We don't know if it was heard by people below when they ascended. Nung sila'y inangat na palangit, siguro nahimasmasan yung mga takot na takot. Ay, buti na lang, bakit na? Kasi kung mananatili pa sa lupa, o di tuloy na naman ang pagwasak. Lahat ng destruction. So siguro naisip nila, buti na lang, okay na yan, umalis na kayo, huwag ka lang mabuhay ulit. Lumipad na kayo, huwag na kayo babalik dito. Tinahirapan nyo kami ng todo. Okay, and so the enemies beheld them, kitang-kita, just like how the disciples of Jesus Christ saw Him ascend up to heaven. Okay? So, pag merong nag-ascend to heaven, kung ako ay unbeliever, kalaban ng 2 witnesses, mapapaisip ako, hindi na sa Diyos talaga ako. Bakit? Umakyat. Hindi, magtatanong mo na, bakit ang buhay uli? Diba? Kung sa demonyo to, Pero hindi lang, Pastor. Ha? Doon pa lang sa pag-revenge nila eh, magtataka pa. kasi bakit, unrepentant na talaga, kahit anong gawin mo eh. Wala talaga yan. Wala, no? So, minsan ganun ang tao, nagtutumigas ang puso sa kabila ng malinaw na kaalaman. Ayaw pa rin magbago. Nasa harap. Di ba? So, tingnan natin. The next slide. Who are the 2 witnesses? Ayan na. Ayan na. Eh, nakasulat doon, Elijah or Moses ba? Yes. Yes ka. Sino nagsasabing yes? Asa kamay, Elijah and Moses. Nakasulat Elijah and Moses. Ah. But Yes? I don't think so. Oh, so sino nagsasabi Elijah and Moses? Sino nagsasabi si Moses nga? No. Sino nagsasabi si Elijah? Maybe. Elijah. Oh, pwede ako sa Elijah. Oh, sige, tingnan natin. Si Enoch and Elijah. Tingnan natin. Next slide. Okay. Moses and Elijah, sabi dito. Okay, siya yung merong staff na nag-part ng Red Sea, brings plagues. Okay? Si Elijah naman, man, the part Jordan River, calls fire, stops rain. Nagkataon na kapoy, pinatitigil ang ulan. At sabi nito, fire devoured enemies, shutting the heavens, no rain. Ginawa niya yun eh. Okay, asa na? Okay. Ito naman, turn to blood the water, striking the earth with every kind of plague. So mukhang si Moses na. Okay, pero tingnan pa rin natin. Sino sa inyo kumbisido na si Moses yun? Naman si Moses sa Si Moses namatay, tapos ang Diyos ang naglibing sa kanya at hindi na nakita ang kanyang katawan. Exodo
31, 32. Siguro nyo sa amin, Pastor, lahat ng tao mamamatay. Oh. Si Elijah, di naman namatay, ginawa na. Okay, Kasi naman. ito Si eh. Okay. Elijah, siguro nyo sa amin. Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, and after that is the judgment. Meaning to say, death is an appointment. If you have not underwent death, then it must come to you just to fulfill the principle. Kasi yung sa mga martyr eh, hindi na tagal namang mamatay ngayon, parang uli na tayo. Okay, ito na, sabihin ko na sa inyo ang sagot. Paniniwala ko, hindi si Moses, si Enoch at si Elijah. Dahil si Enoch, ang sabi sa Genesis, siya'y lumakad na kasama ng Diyos at siya'y nawala sapagkat siya'y kinuha na ng Diyos. Enoch walked with God and was not because God took him. Yan ang sabi sa English. So Elijah was also raptured. Sumakay siya, he rode into the chariots of fire and then taken up to heaven without also dying. So these two people has not died. So meaning to say, both these people are already in heaven, still with their bodies, physical bodies, like our bodies. Pero paano kung physical bodies, di ba dapat namatay? Pero sustain ang kanilang physical body. Ano yun? What is impossible with man is possible with God. So problema na ng Diyos yun, kung ilang libo, daang libo na nabuhay si Enoch at si Elijah na hindi namatay, pero umakit sa langit, binago na ba ang katawan? Hindi po. Hindi ko alam. Hindi po yan. Maring binago. May pagbabago kasi kung walang babaguhin, ang buhay mo ay hanggang si Methuselah nga, 969 years old lang. Oh. Ilang taon na may pastor eh. Ilang taon na sila siguro. Libo-libo na. Kaya nga, so merong binago sigurado sa katawan nila, kaya na-sustain yung life nila. Ngayon pa lang sila mamamatay. Glorified body, pastor. Ewan ko kung Kasi glorified body mamatay na sila sila. eh. Hindi pwede. It could be, pero hindi pa nga sila patay. So paano bibigyan ng glorified body? Ayun nga po. Oh. Hindi siya talaga pwede. So, problema ng Diyos pa paano yun? Wala tayong sagot dyan. Dati kasi possible to that. Ha? Dati kasi possible to that. Oh, wala Yung nang mga posible galaxy- sa Diyos. Kung yung mga galaxy na, nagawa niya ng ganun kagaganda eh. Kaya nga, di ba? So, pero, kung gagawin ng Diyos na requirement ng mamatay talaga, dahil appointment yan, okay, so more probably, I would believe it is indeed Enoch and Elijah. At tingnan lang natin yung sinabi sa comment, ano, they are seen as possibilities for the two witnesses because of the unique circumstances surrounding their exit from the world. Enoch and Elijah, as far as we know, are the only two individuals whom God had taken directly to heaven without experiencing death. Okay, proponents niyan ay dahil nga sa Hebrews 9:27, appointed a man to die once. The fact that neither Enoch nor Elijah has yet experienced death seems to qualify them for the job of the two witnesses who will be killed when their job is done. In addition, both Enoch and Elijah were prophets who pronounced God's judgment. Enoch, for sure, is a preacher of righteousness. Yun ang sabi sa Bible. Eh. So, nagpa-prophesy din siya. Nangaral din siya sa mga tao. May record bang Bible na gumawa siya ng miracles? Wala. Wala. Eh, pero siya yung hindi namatay at dinagit sa langit. Pero wala po imposible. Kasi sabi ko sa unang binasa natin, they have been given power. Yes. Opo, diba? They have been given power. So, ibig sabihin, kahit wala po sa kapangyarihan, talagang possible. Okay. Good Happy morning. birthday! Okay, so si Enoch at si Elijah yan. Okay? The two witnesses sent back in Revelation were caught up to heaven alive. No other prophet who had died already can be sent back to the since the dragon slays the two witnesses in Revelation. Oh, ito naman sinasabi yung dragon ang nag-slay. So, baka rin si Satanas ka. Basta naman, Kasi ang Antichrist hindi tinawag na dragon.
Basta namatay sila. Basta namatay sila. Hindi lang natin alam kung si Antichrist ang pumatay, na ayon kay John MacArthur, ay yung Antichrist nga. Pero, Siguro na-possess. Nasa Bible po mismo yan, na dragon nakalagay po doon. Yes. Ha? Dragon po sa Anong KJV. verse ba yan? Balikan natin yung verse na pinatay sila. Sino ang pumatay? They ate Beast. the beast that came out from the abyss. Beast, yun. I think Hindi siya dragon basta. Ay, pag dragon, si Satan yun eh. Siguro si Satan pinoses pumasok sa katawan ni Ni Antichrist. Probably. Kasi yung spirit siya. Hindi, spirit kasi. Possession. Possession. And demon possessed naman talaga ang ang Antichrist eh. Opposite pa yun, demonyo. Ang demonyo sa lahat ng pinaka-demonyo ang Antikristo. Okay? So, sige, tuloy natin yan, ha? Yung sumunod na verse. And the same hour, everybody? And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell, and in the earthquake were slain of men 7,000. And the remnant were affrighted and gave glory to the God of the heavens. See that? Lumindol, ika-10 bahagi ng syudad gumuho. Tapos ang namatay, 7,000. Natakot ang mga natira. And I don't know how they did this. And they gave glory to the God of heaven. Takot kasi Nagpuri yung mga unbeliever. Nagpuri yung mga kaaway ng two witnesses. ano po ba yung remnant? Yung mga natira. Remnant. Eh, yung mga converted naman na po siguro. Meron mga sumampalataya marahil. At nakinig na at naalala nila lahat ng preaching ng May two mark of the beast witnesses. na po ba yan? Yung panahon? Yes. Ha? May mark of the beast na po ba yan? Meron na. Meron na. Ano na yan? Yung mga Wait, Ay, wala pa yan. Possible, Pastor, na meron din mga beliefs. Hindi, 2.5 years eh. Meron. 2.5 years na naging ministry ang so pala meron Wala na po. Mark of the Beast. So, sure, meron mga na-convert. Meron pa nga. Kaya nga nag-preach yung two witnesses, yung Eh, so 144,000. yun, hindi yung mga unbeliever, Pastor. Ha? Hindi po siguro yung mga unbeliever yung nag-give glory. Siguro, ang mga nag-bringing po rin dito ay yung mga may takot sa Diyos. Okay, marahil ganun nga, At maaaring meron na rin naniwala, totoo na to. Kasi, siguro mangyari lahat ng mga earthquake Parang na ano lahat. Hindi ko pa maniniwala, lupit mo Ang naman. galing ng Pastor, lumindol din din. Kasi di ba nung namatay ni Jesus Christ, lumindol din sa Sirene Oh. Temple. Galing, ganun na Oh, galing. kita mo yung parallelism nila. Galing. 7,000 dead. Tingnan niyo yung sumunod na picture. Ito ay sa Turkey. Confirmed 7,000 dead after the earthquake. So you can just imagine, ganyan-ganyan ang earthquake sa time ng two witnesses. Turkey, Syria earthquake by numbers as death toll reaches 19,000 pa nga. Oh. So you can just imagine. Ayan ang mangyayari. Grabe. Next slide. Sabi doon sa verse 14, the second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly. Ayan na. Okay? So sabi sa next slide, the first woe, the second woe, and the third woe. Okay? Aba, aba, aba. Yung Tagalog eh. Ang Diyos ay Christ, Holy God. Holy, 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 Lord God Almighty. Diba? Kasi one word na holy is not even enough to describe the greatness of the holiness of God. Kaya Christ, Holy God siya. Hindi lang siya banal. Banal, banal, banal. Superlative yun. Ganon din yung woe. Okay? Aba, aba, aba. Kawawa, kawawa, kawawa kayo. Ito na nangyari, kasi ayaw nyo pa rin magsisi. Ayaw nyo pa rin magbago. And so, next slide ay Wala na po. blanco rin. So ngayon, mag-pray muna tayo and then we are going to do something. Okay? Lord, thank you po sa lahat ng inaral namin. It's a little lengthy, Lord, but then
we always enjoy whenever the Word of God is being preached to us. Then nakakatanggap kami ng instruction and somehow we immediately have a thinking paano ito maging relevant, significant sa amin if we're going to use what we have heard to our personal lives. And help us, Lord, to make a personal inventory kung how do we truly fare before you, Lord. Thank you, Lord, sa mga instructions mo sa amin, sa iyong mga paalala. Talagang loob pa man, ang gusto mo lang sa amin, kami ay mayos, magsisi, magbago, at tumalima, sumunod sa iyo. At hindi ka naman nagkukulang sa amin ng mga paalaala, sana ay lalo lang kaming makinig, sumunod, at gawin ang nararapat namin gawin. Dahil kami nga po ay kaugnay kay Kristo, siya ang aming Panginoon, tagapagligtas. You are our Lord, Master, Owner, and Ruler of our lives. Thank you, Lord. At sa mensaheng narinig namin ngayon, alam ko po na meron kang laging paalala po sa amin na ngayong bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay.